Ryan Garcia babalik daw ngayong January 2025. Nag-post si Ryan Garcia featuring musical performance and boxing event with Zaber Zayani. Matatandaan yung mga tol itong si Zaber Zayani, ito rin ang napabalitang makakalaban sana ni Pacman sa isang exhibition match. May kartada ito na 18 wins 11 KOs walang talo. Pero hindi nga po natuloy ang laban sana ni Zaber Zayani kay Pacman noon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, bakit hindi natuloy ang exhibition. Ngayon ito naman ang sinasabi ni Ryan Garcia na makakalaban daw niya sa January. Pero matatandaan, suspendido ng 1 taon si Ryan Garcia kaya hindi siya pwede lumaban sa professional fight. Kaya malamang isang exhibition fight ang muling pagbabalik ni Ryan Garcia. Wala naman ibang informasyon na nilagay ni Ryan Garcia. Pinost lang niya ang larawang ito at magbabalik sa January. So abangan na lang natin ang update kay Ryan Garcia. Sa ibang banda naman, Paulie Malignaggi binanatan si Ryan Garcia. Sabi niya rito, Ryan Garcia, when he's not doping, he's not fast, he's not strong, he's not conditioned, and he's not even good. Noong hindi raw gumagamit ng gamot si Ryan Garcia, hindi raw ito malupit, hindi malakas, pangit ang kanyang kondisyon at hindi magaling. Dahil gumamit daw ng gamot si Ryan Garcia, mas lalong gumaling na ito laban kay Devin Haney. Matatandaan itong si Paulie Malignaggi din ang bumanat noon kay Pacman at pinagbibintangan na gumagamit ng gamot. Saan daw nakukuha ni Pacman ang kanyang lakas kundi sa gamot. Pero hindi naman napatunayan na gumamit talaga ng gamot si Pacman. Sa lahat ng test na pinagdaanan ni Pacman, hindi pa ito nagpositive sa gamot. Kaya puro pambibintang lang ang ginagawa nitong si Paulie Malignaggi. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez binanatan ng kapwa niya Mexican fighter. Ayon nga po kay Miguel Berchelt, bakit hindi pa raw nilalabanan ni Canelo itong si David Benavidez? Matagal na raw mandatory si Benavidez, bakit hindi man lang palagan ni Canelo? Noong panahon daw na champion si Miguel Berchelt, nilalabanan niya lahat ng mandatory. Hindi na raw kailangan tanungin sa kanya kung gusto niya lumaban. Automatic daw yun kapag mandatory, pinapalagan ka agad. Pero bakit may mga boksingero daw ngayon na kailangan mo pang pilitin para lumaban lang sa mandatory? Katulad nga daw ni Canelo Alvarez. Wala raw nakikitang dahilan si Miguel Berchelt kung bakit hindi niya ito palagan. Ang pinakadahilan dyan, nagdedemand ng malaki si Canelo Alvarez para pumalag kay Benavidez. Alam ni Canelo na delikado si Benavidez as pwede siyang mapulbos. Kaya bago mangyari yan, kailangan ni Canelo kumita ng malaki. Business na kasi ang pinapairal ngayon ni Canelo, mga tol. Sabi nga niya wala nang kailangan patunayan pa sa mga fans. Napatunayan na niya na isa siyang great fighter at maganda na ang kanyang legacy. Kahit hindi nga raw niya labanan si David Benavidez, walang mawawala sa kanya. Kaya papayag lang daw siya na lumaban kay Benavidez kung bibigyan ng malaking offer. Kaya pera-pera na ang galawan ngayon ni Canelo Alvarez. Pero may napabalita na interesado si Canelo laban kay Artur Beterbiev sa 175. Kasi wala na siyang makakalaban na malakas dito sa super middleweight. Umakyat na rin si David Benavidez, mas pinili niya na maging mandatory kay Artur Beterbiev. Kaya ito ang maganda sa light heavyweight. Kung mag-rematch si Dimitri Bivol at Artur Beterbiev, kung sino ang manalo dyan, kailangan labanan nila si David Benavidez. Dahil mandatory na ngayon si Benavidez sa light heavyweight. Ngayon, kung tunay na malakas si David Benavidez, tatalunin niya ang undisputed champion ngayon sa light heavyweight. Ito na ang pagkakataon niya para i-push ang laban kay Canelo Alvarez.